Magandang araw po sa inyong lahat. Nakakilabot po itong inihatid ng ating kaibigan, guys. No? Nanginginig po ang tuhod ko dito sa kanyang ipinapaabot sa akin. Kailangan po namin na maipaabot sa inyo po doon sa part po ng Luzon dito, no? Kung saan ay mayroon nakita si kaibigan na masama. Kaya gusto ko talaga na ma-share po itong nakita ng mga kaibigan po natin na mga duwende, guys. Pakinggan po ninyo kung ano po ba ang pangyayari dyan na nakita ngayon ng ating mga kaibigan doon sa kanilang kaharian. Kaibigan ninyo, po salamat po kaibigan, good morning po. Diyos ko, ito ang nakikita po nyo doon po. O sige. Diyos ko, guys. Makinig po kayong mabuti mga idol. Mayroon pong nakita si kaibigan na masamang mangyayari dyan sa lugar po ng Luzon, no? Mayroon po siyang nakita na malaking sunog. Kaya nagbabala si kaibigan. Alam po ba ninyo si kaibigan, guys, 3 days to 4 days mangyayari po ang mga pangitain niya, na kaya ipinapaabot po niya agad para po ang mga tao ay mabadlong, no? Mapagsabihan ang kanilang mga anak na mag-ingat. Sa lahat po ng mga magulang dyan, huwag po natin hayaan na nakabaon yung charger natin dyan sa outlet, dahil po magkukos din po ito ng sunog. At saka yung mga bata, huwag nating hayaan maglalaro ng mga apoy. Kaibigan, salamat po, sige po. Pero ito ang nakita talaga ninyo, kaibigan, ha? Oo nga, totoo yan kaibigan, maraming salamat po. Oh, marami pang pwedeng mangyari doon. Sige. Guys, grabe po ang sinabi ng ating kaibigan. Kung hindi po daw ito maipaabot, baka po magkampanti yung mga tao ba. Mayroon pong nakita si kaibigan na posibleng madamay sa sunog. Buhay ng tao din po ito, guys. Kaya ipinapaabot po namin at pinapangalanan po namin ang mga lugar ngayon na nakitaan po ng ating kaibigan na masama ang mga impormasyon na mga magaganap po doon sa mga lugar ninyo. Alam po ninyo, hindi naman po pwede na magpaabot tayo na kung wala tayong malasakit. Kapag ipinapaabot, nagmamalasakit po kami. Ayaw po namin na mayroon po mapapahamak. Pasaylo alami, guys, kung bakit napapaabot namin po yung mga ganitong klaseng mga impormasyon na nakakatakot. Kasi bakit po namin ipapaabot po yung good news? Baka ang mga tao magkampante kasi hindi po natin hawak ang panahon kung ano po ang mga pangyayari. Kaya si kaibigan, guys, nandito lagi nga nagpaalala. Si kaibigan, kung ano pa man po ang inyong ibigay na babala, no, makikinig po ako at ipapaabot ko sa kanila. Oo kaibigan, tama ka. Ganyan sana ang gagawin po ng mga kababayan po natin, lalo na yung mga kapwa natin mga Pilipino, no, na sana hindi. Diyos ko, ito po ang nakita talaga ng ating kaibigan ngayon, no? Hindi lang po doon sa Luzon, mag-ingat po din ang Davao, no, Jinsan, lahat po ng mga malalaking city po dito sa ating bansa. Mag-ingat dahil po hindi na po talaga maganda ang nangyayari sa mundong ito. Lalo na ngayon, mayroon pong nakita sa kaibigan na masusulog at mga kalamidad na binabanggit po niya ang mga lugar na kung saan isa po dito ang Cotabato, Jinsan, no, Malungon, Surigao, muna ang ato ang gipaabot karon. Katong mga dili makasabot, dili maka-appreciate sa ato ang gipaabot,
ayaw mo tanaw ani nga medyo basin og makadamay lang pud ko sa inyo ha. No, kung mahadlok man mo, ayaw mo kadlok. No, maging matatag tayo kasi hindi naman po natin na huhulaan kung sino po ang mauna sa mundong ito. Alam po nyo guys, walang nakakaalam, no? Kung ano man po ang mangyayari sa atin. Kaya lagi po ninyong tandaan ang mga babala ni kaibigan. Kaibigan, salamat po sa inyo. Salamat po sa inyong mga pagmamahal, no? Salamat po sa paabot sa mga impormasyon kahit masama man yan. At least napaabot natin. Sige po. Guys, si kaibigan umalis na. Alis na po si kaibigan. Yun lang po ang kanyang ipinapaabot po ngayon na masama man po itong nakita nila. Kaya pagpasensyahan po ninyo guys.